So yung tinatawag po palang tree of life na ito, tree of life, ay pagkakilala ng mabuti at masama. So dito po nagkaroon ng tinatawag na test sa kanila na napakialaman nitong babae yung ipinagbabawal ng bunga. So ang purpose po dyan, kung bakit yan ay inilagay ng Diyos dyan, para makikita ng Diyos dito sa kanyang mga nilalang na ito, kung siya ay magkakaroon, wala itong pinagkaiba dun sa yung bata na ano po, yung bata na sabi, iniwanan mo na, sinabi mo huwag mong gagalawin to parang gano'n na huwag mong gagalawin yan na, babalik ako sandali. Ano ba, chocolate, may test na gano'n So ito ay, dahil dito po sa free will na to, na nasa tao, at yan ay nangyayari sa atin, ano po, diba, example sa magulang, bago natin ito ipakita, tinuruan mo yung mga anak mo ng mabuti. Hindi po ba? Bakit may lumabas, halimbawa lang, bakit may lumabas na adik? Bakit may lumabas na masama? Bakit may lumabas na hindi maganda gawain? So, ang Diyos ay itinuro sa kanila po lahat ng kabutihan at bukod tangi lamang dito sa ipinagbabawal na ito, sige na, kainin mo na lahat. Pero, dito sa ipinagbabawal na ito, huwag mong kakainin. Di ba gano'n naman ang tao? Kung ano yung bawal. Di ba gano'n po? Mas nakikinig pa nga tayo sa doktor kaysa sa Diyos Pag sinabi ng doktor na, medyo mataas ang huwag ka nang mataas yung triglycerides o cholesterol o anything, huwag ka nang magkakain ng minsan nakakakain pa rin yung bawal. So pinakikita po rito, isa itong paglabag doon sa kalooban ng Diyos, samantalang alam naman nila na ito ay puno ng mabuti at masama. Ang nagulo kasi si Eva doon sa sinabi nung ahas na, hindi, pag kinain niyo magiging kayong parang Diyos. Makakakilala kayo ng mabuti at masama. Para kayong magiging Diyos. Yung tinatawag na pride of life. Yun yung nagpagulo kay na nakikita ko kay Eva. Ano po? Samantalang kung makikita po natin, doon sa free will na yun, yan na nga lahat Makakain nyo na lahat Huwag lang to, kasi may depekto to. Ito ay lason. Ganun, ano ba? Lason ito na pagkakinain mo to, pagkakilala to ng mabuti at masama. Kaya nung kainin, nung makagat, parang gumanyan gumanon, nakita nila, ay nakahubo ka. Napasukan na lang, yung pagka-inosente na wala, napasukan ng malis. Nakahubo ka, ikaw rin nakahubo ay bastos. Tama na. Diba? Yun. Napasukan ng masama. So makikita po natin, dahil doon sa kalayaan, at maikukumpara nga po natin yan, hindi ba natin pwede sisihin yung dalawa niya kasi kahit sa atin din diba? Naglilingkod tayo sa Diyos. Bakit? Bakit ganun? Itong katawan na ito, ang hirap pigilin. Masama pa rin. Nangyayari po. Talaga. Kaya nga sinabi natin kanina, mananatili ba ito? Ang daming perfect. Pero sila na perfect, pag binasa mo, nalaglag din. Kagaya ni Noe. Di ba perfect si Noe? Bakit siya nakita ng mga anak, si Papa nakahubo. Atras sila. So, dahil doon sa alak naman ito si Noe. So, mga perfect yan. Matuwid at sakal. Pero, bakit ganon? So, parang ganito din po yun sa Tree of Life na sinabi na ng Diyos bawal, hindi pa rin nakinig yung tao. Mas nakinig siya doon sa tinatawag na ahas na hindi naisip ni Eva. Nagsasalita ba yung ahas? Bakit nagsasalita ito? Kasi nga si Satanas. Si Satanas ay nakatukso. Kung matatandaan niyo po, doon sa Hope, hindi ko lang matandaan yung talata. Ang sabi ng Diyos, Satanas ang kagaling. Sa pagparuot pa nito, akyat paraho sa lupa. Kasi yung mga yung mga anghel ay messenger to Nagre-report to sa Diyos. So, dumating lang doon si Satanas doon, pero hindi nilagay ng Diyos si Satanas doon sa Eden. Ang nandoon na yung forbidden fruit na sinasabi. Nakita ni Satanas, mahina-hina itong si medyo bata itong babae ko. Di ba gano'n naman sa mga scammer? Pag nakita kang kaya-kaya kang ibudol-budol, papaanoin ka muna sa mga salita, tapos bigla kang uutusan, nabudol-budol ka na. So ganito po yung nakita natin, kaya nakinig lalong itong si Eva, kaya siya ay natalo, nawalan siya ng
tiwala sa Diyos dahil sinabi ng Satanas na magiging kayong parang Diyos na nakakilala ng good and bad. So dahil po sa free will, ano po, yung kalayaan, sana po, nasagot natin si Brother po sa konti nating kaalaman tungkol po. Okay, sige po, kay Brother Carlos po na. Based sa Bible kasi, so ang first na natukso si Iba. Apo. So without Iba, kasalanan siya ng Iba. So the bottom line is, mas madaling matukso ang lalaki kaysa babae. Di ba yung aral na napag- Dito po. Mas weak sa tukso yung babae. Okay po. Kasi pinapakita ng Bible, si Iba yung natukso. Bali po, doon naman po sa nakita po natin na yun, both sides po ay prone sila sa kasalanan po, both sides. Mas napili siguro nung ahas na medyo mas bata itong isa, kaya mas kaya niya kumbaga paikutin. Parang ganun po, ano? Kasi nung siya inilala, makikita po natin, may masasabi ako na parang silang equal. Ano? Kasi binigay ng Diyos lahat ng pangangailangan nila. At kung sino dito siguro sa dalawang ito, yun nga, yung nagpakita ng kahinaan, siya yung naging prone doon sa kasalanan. Yun po ang nakikita natin dito na isang view. Ano po? Kasi hindi naman natin pwedeng sisihin itong si Eva kasi kung nagkapalit din naman ang sitwasyon, ay maaaring ito namang isa. At sa panahon natin ngayon, ang mas prone naman sa pagkakamali o sabihin natin kasalanan, lalaki. Ano? Lalaki. So, hindi natin sila pwedeng husgahan o sisihin ano po sa pangyayari kasi may ilalarawan din po natin yan sa ating mga sarili. Bagamat tayo ay Kristiyano, kung mapapansin ninyo minsan, nakagagawa tayo ng ano. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesus, bumato yung walang kasalanan. Meron kaya sa atin na makapagtataas ng kamay na siya walang kasalanan? Samantalang kami, nagkakamali rin. Bakit? Prone tayo po eh. Kaya yung sinabi natin kanina, hindi po yung sinabi perfect, mamimaintain niya. Babagsak at babagsak dahil sa pagka-prone doon po sa kasalanan. Ano po? Sana po, nasagot natin yung kay Brother. Sige po, meron po kayo. Gusto kong susugan yung ano sa katanungan. Sige po, sige. Kasi sabi niya sa taas, Dito po. parang kayo'y magiging mga Diyos. Opo. Pero sabi ng ating Panginoon sa Kristo, sa aklat ng Juan, Kapitulo 13, kayo'y mga Diyos. So, ibig sabihin, sinususugan ng ating Panginoon sa Kristo yung salita ng undang-undang Diablo, yung Satanas, na kayo'y magiging parang Diyos. Samantalang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kayo'y mga Diyos. Kung tinatawag niya mga Diyos, yung tinatawag salita. So, ano ang kahulugan nung sinabi niya ako ng Diablo na kayo'y magiging parang mga Diyos? Kasi sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kayo'y mga Diyos. So, ilayunan ng ating Panginoon sa Kristo sa Satanas. So, doon sa bagay na yun, hindi nagsisinungaling sa Satanas. Bali ba makikita po natin naman doon sa sinabi po ba ni Satanas? Doon sa sinabi niya po, nakakontent nga po doon yung tinatawag na pride of life. Yun ang nagpagulo doon sa babae na wali bagang gusto niyang makipantay. Makipantay. Ano, yun yung umaano sa isip niya na parang nawala na yung focus niya na bawal ba to? Bawal ba tong ano na to? Pinagbabawal na bunga na to? Parang gano'n. Parang ang nag-sink in sa kanya na gano'n magiging akong parang Diyos. Na makikipantay sa Diyos. Try ko nga. Parang gano'n. Ano? Parang gano'n yung sa akin naman sa point of view ko na nakikita. Parang gano'n po. Yung ipahiwatig ko kung bakit siya ay kumbaga parang nakalimutan na niya lahat eh. Yun tukso eh. Parang nakalimutan na niya lahat. At na-focus siya doon sa sinasabi ng isa. Ano? Parang ganun po, yun po nakikita ko lang po. Sana, sana tumama. Ngayon, ano ang kauna-unahang kasalanan ni Eva? Ang kauna-unahan kong kasalanan. Sa akin, sa point of view ko, yung hindi pakikinig nila sa Diyos. Kasi, ang naunang nagsalita ang Diyos eh. Nasabi, bawal to. Bakit nung nagsalita ito, isa'y agad-agad niyang pinakinggan?